An NBA player, in fact. You know, one guy that sticks out to me as well is Kai Solo. Magandang araw sa inyong lahat mga kabasketball. Welcome back sa ating lahat. Napakaganda ng mga pag-uusapan natin ngayon patungkol nga dito sa ating mga pambatong si Kai Sotto at Renz Abando. At itong dating NBA player na gustong maging naturalized player ng ating Gilas Pilipinas. Umpisahan na kagad natin to mga kabasketball kasi napaka-importante ng pagiging aggressive ng isang basketball player. Yan yung pinatunayan ni Renz Abando kanina nang maitala niya yung kanyang season high dito nga sa KPL, no? 18 points, meron pa siyang 6 na rebounds, meron siyang isang assist at 2 blocks. Kontra nga yan sa kupunan ni Justin Gutang, yung Changwon LG Shakers, at nanalo nga sila dyan sa score na 85-71. At alam naman natin na defending champion yung kupunan ni Renz Abando dyan. So ano ibig ko sabihin mga kabasketball? Ito rin yung sinasabing aggressiveness netong nakausap ni former PBA Commissioner Noli Eala dyan nga sa programa niyang Power and Play na si Quincy Miller. Nakapaglaro to sa NBA, no? Para sa Detroit Pistons, sa Sacramento Kings at sa Denver Nuggets. At naglalaro siya ngayon bilang import netong TNT Tropang Giga. Kasi ang ganda ng tanong ni Noli, no? Ni former PBA Commissioner Noli Eala. Sabi niya, nakapaglaro ka na kung saan-saan sa NBA. Sa PBA, sino yung sa tingin mo pwedeng maglaro sa NBA? Ang una niyang binanggit mga kabasketball, kung naglalaro sa PBA, yung tanong ay etong si Calvin Abueva na aggressiveness din yung dala-dala. Alam naman natin kung gaano ka-aggressive, nakikipagpalitan ng muka etong si Calvin Abueva eh. So biglang pinasok niya, no? Hindi itinanong to ni Noli Eala eh. Sabi niya, isang tumatak sa akin na impress ako doon sa big man na si Kai Sotto. Sabi niya, para sa akin, sa tingin ko makakapasok si Kai Sotto sa NBA. Kailangan niya lang na mas maging aggressive. Walang problema, sabi niya, wala siyang nakikitang problema para makapasok si Kai dyan nga sa NBA. At nakita na natin yan mga kabasketball nung mga panahon na especially nung high school siya, no? Naglalaro pa lang siya sa Ateneo Eaglets, naglaro siya sa TSF, naimbitahan siya sa Basketball Without Borders, di ba? Iba't ibang mga bansa yan. Pinapirma siya sa NBA G League Ignite, siya yung kauna-unahang Asian. Dahil nga nag-MVP pa siya doon sa Kings Invitational eh, nakakapagtala ng 30 points. Sa Amerika na yan mga kabasketball si Kai Sotto. Tapos nga, na-excite siya sa paglalaro nga dito sa ating Gilas Pilipinas. Hindi natin alam kung paano siya napapayag. Pero syempre, gaya ng sinasabi niya, pangarap niya talaga na makapaglaro sa men's basketball team. Yun nga lang, sa kasamaang palad, pagbalik niya doon sa G League Ignite, hindi na siya tinanggap dahil nga sa mga travel restrictions saka yung mga quarantine protocols. Hindi na siya pinaglaro doon sa NBA G League Ignite. Ano ibig ko sabihin? Kailangan talaga maging aggressive ni Kai. Kasi pagka aggressive siya, nakakakuha siya ng offensive rebounds, napapaul siya, di ba? Nakakasungkit siya ng foul. At most likely makukuha niya yung rebound eh. Kung talagang titigasan niya, kung talagang pagbubutihan niya. Pero hoping for the best tayo, syempre. Dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto, alam niyo naman na mula noon hanggang ngayon, talagang totoong sumusuporta tayo. Dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto. Hanggang dyan muna mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.